Ang aking video ngayon ay maglalahad ng mga kwento ng Pilipinang nakapag-asawa ng dayuhan pero hindi nakontento at gumawa pa ng kabalastugan. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Sina Corazon Donato at Philip Andrew Aitken ay nagkakilala sa isang pub sa Davao noong 2003. Si Philip ay isang British-Australian na nagtrabaho bilang roving mechanical engineer para sa kumpanyang Agreco Middle East, isang power company na nakabase sa Dubai. Madalas siyang pinapadala sa Pilipinas para asikasuhin ang negosyo ng kumpanya dito. Inilarawan siyang isang masipag at masigasig na empleyado. Isang araw habang nagre-relax sa isang pub ay nakilala niya si Corazon Donato. Si Corazon ay 25 years old habang si Philip ay 40 years old na noon. Simula nito ay madalas na silang nag-uusap ni Corazon kahit na siya ay nasa malayong lugar. At sa tuwing babalik sa Pilipinas ay sila na ang laging magkasama hanggang sa sila ay nag-live-in at nagkaanak na lalaki pagdating ng 2004. Noong una naging maayos ang pagsasama ng dalawa lalo nang mabiyayaan sila ng anak. Nakatira sila sa Guadalupe Village, isang eksklusibo at mayamang lugar sa Lanang, Davao City. Ngunit katagalan naging masyadong maluho si Corazon. Lagi siyang humihingi ng pera kay Philip at kung ano-ano mga binibili para sa sarili, kahit na nagbibigay naman siya ng malaking allowance para sa gastusin sa bahay. Ito ang hindi nagustuhan ni Philip sa kanya dahil siya ay isang masinop na tao at laging iniisip ang kinabukasan ng pamilya. Dahil sa lagi siyang abala sa trabaho at minsan ay nasa ibang bansa, hindi niya masyadong nababantayan ang gastusin ng bahay at kung paano ito binabudget ng girlfriend. Ngunit isang araw noong 2006 nabigla na lang siya sa malaking bayarin sa credit card. Natuklasan niyang iligal na ginagamit ni Corazon ang kanyang credit card para lang sa kanyang mga luho gaya ng pamimili ng magagarang damit at alahas at pagkain sa mga mamahaling restaurant. Noong una ay kanya pa itong pinatawad pero naulit muli ang pangyayari kaya't naghiwalay din sila noong 2008. Kahit na naghiwalay na ang dalawa ay patuloy pa rin na nagbibigay ng sustento si Philip para sa anak at nagbabayad pa rin ng upa ng malaking bahay na tinitirahan ni Corazon at ng anak niyang si Michael. Minsan na idadalawin niya ang anak at ipapasyal ito kung bibisita ng Pilipinas. Mahal na mahal niya ang bata at balak niya na balang araw ay dadalhin niya ito sa Australia. Ngunit isang araw nag-alala ang kapatid ni Philip na si Stephen Aitken. Wala na siyang narinig mula kay Philip nang magbakasyon ito sa Pilipinas. Hinahanap na rin siya ng kanyang kumpanya dahil dapat ay nag-report na ito sa opisina sa Dubai. Kaya't kumuha ng isang pribadong investigador ang kumpanya at kapatid ni Philip para hanapin ang 40 years old na executive. Lumabas sa investigasyon na nag-check-in si Philip sa Grand Regal Hotel noong October 5 at nag-check out noong October 20 bandang 5:30 ng hapon dahil nakatakda na siyang lumipad patungong Manila. Ngunit nalaman ng investigador na hindi siya sumakay ng alinman sa mga flight mula Davao City papuntang Maynila noong October 20 o sa mga sumunod na araw. Agad namang bumuo ng isang task force ang pulisya matapos makatanggap ng isang sulat mula sa embahada ng Australia noong October 31 na humihiling na tulungan sila na hanapin si Philip dahil nakakuha sila ng kumpirmasyon mula sa immigration na hindi siya umalis ng bansa at maging ang Interpol ay nakaalerto sa kaso. Nagpadala rin ang Australian Embassy sa Manila ng isang team sa Davao City para obserbahan ang investigasyon. Noong November 1 si Murray Fillmore na kaibigan ni Philip ay nakatanggap ng tawag mula sa Australian Embassy. Hinanap kasi nila si Philip dahil hindi ito nag-report sa trabaho mula October 20. Nalaman ng mga pulis na pumunta si Philip sa kaibigan nitong si Murray noong October 19 at nag-agahan kasama ang kanyang anak na nag-aaral sa isang Montessori school sa kalapit na Nova Tierra Village. Kahit kanyang ikinuwento ang lahat ng sinabi ni Philip sa kanya noong huli niya itong nakita. Sinabi ni Philip kay Murray na nakipaghiwalay na siya kay Corazon matapos niyang malaman na nagnanakaw ito ng pera mula sa kanyang bank account sa pamamagitan ng kanyang mga credit cards. Itinuro din niya kung saan nakatira ang ex-girlfriend at anak ni Philip. Kaya't agad na pinuntahan ng mga pulis ang bahay at kinausap si Corazon.
Noong una itinanggi ng 30 years old na si Corazon na may kinalaman siya sa pagkawala ng dating kasintahan, ngunit napansin ng mga pulis ang masangsang na amoy na nanggagaling sa harap ng bahay. Ang mabahong amoy na nagmumula sa bakuran at ang mga testimonya ng mga kapitbahay ay nakapagpatibay sa kanilang hinala na doon mismo sa bahay nakatago ang biktima. Dito na umamin si Corazon at ang boyfriend nito na si April J. Huersan dahil sa hindi na nila matatago pa ang nabubulok na amoy na umaalingasaw na sa buong kabahayan at sa mga kalapit na lugar. Inamin nilang pinatay nila si Philip at itinuro ang eksaktong lokasyon kung saan siya nilibing. Sa harap ng Australian Consul, hinukay ng soko ang lugar at natuklasan ang nakataling katawan ng biktima. Kaya't agad na inaresto ang mga suspect at sinampahan ng kasong murder. Naaagnas na ang katawan ng 45 years old na si Philip nang hukayin ng mga pulis ang 3 talampakang lalim na libingan. Nakatali ang mga kamay at paa ng biktima at nakabalot sa plastik ang katawan. Ayon sa otopsiya, ilang beses sinaksak at binugbog ang biktima sa ulo at katawan nito. Matapos mailibing, binuhusan ng mga suspect ng konkreto ang libingan sa pagtatangkang itago ang bangkay. Ngunit hindi nila inaasahang lalabas ang mabahong amoy ng nabubulok na katawan. Isa pang suspect ang hinanap ng mga pulis dahil nalaman nilang may binayaran si Corazon para patayin si Philip. Nagbayad si Corazon ng 35,000 pesos sa taong nagngangalang JR para tapusin si Philip. Sinabi ng pulisya na posibleng pinaslang si Philip noong October 20, ang araw na dapat ay sasakay siya sa kanyang flight papuntang Maynila. Malamang na magpapaalam sana ito sa anak dahil matatagalan na naman ang kanyang pagbalik sa Pilipinas. Ngunit ang hindi niya alam, may plano na palang masama ang dating girlfriend sa kanya. Una, sabi ni Corazon, ay nag-away silang dalawa noong October 20 dahil sa gusto ng kunin ni Philip ang 4 na taong gulang na anak. Siguradong hindi papayag si Corazon kasi mawawala ang sustentong natatanggap at ang magandang bahay na tinitirahan niya ngayon. Ngunit hindi lang pala iyon ang naging motibo sa pagpatay. Ikinuwento ng isa sa mga suspect na balak talagang pagnakawan ni Corazon si Philip sa pamamagitan ng pagkuha sa mga pera at ATM cards nito. Pagdating ni Philip sa bahay ni Corazon para dalawin ang anak, tinali nila si Philip at 4 silang nagtulong-tulong na paluin ng tubo at pahirapan ang nabiglang Australiano. Ginawa nila ito para lang ibigay sa kanila ang PIN number ng kanyang mga cards. Ngunit hindi nagpatinag si Philip kaya't nauwi ito sa kanyang pagkasawi. Noong October 2010, ang mga suspect na sina Corazon Donato, April J. Huerzan at John Hanginan ay nahatulan ng 40 years na pagkakakulong at walang posibilidad na makakuha ng parole. Ang isang suspect naman na si Miguel Leo Dimain II ay hindi na kinasuhan kapalit ng kanyang testimonya. Ang ating pangalawang kwento ay tungkol sa ating kababayan na ikinasal sa isang British na pastor. Ngunit ilang buwan pa lamang ang pagsasama ay nauwi na ito sa isang krimen. Noong August 2004, nakilala ng pastor na si David Brash ang 19 years old na teenager na si Annalyn Batalier sa Agusan del Sur. Nabanggit ni David sa kanyang kaibigan na ang ina ni Annalyn ay nagtatrabaho sa isang local na Pentecostal church. Lumalim ang pagkakaibigan noon ni na David at Annalyn kung kaya't nachismis na sila ay magkarelasyon. Sinasabing si Annalyn ang totoong dahilan ng pabalik-balik na biyahe ni David sa Pilipinas. Ito din ang naging dahilan ng paghihiwalay nila David at ng kanyang asawa na si Veronica. Kaya't ang pagsasama nila ay nauwi sa diborsyo sa pagtatapos ng taong 2004. Pagkatapos ng kanilang divorce, si David ay namalagi muli sa Cheshire, England ng 2 taon hanggang sa kanyang matanggap ang katotohanan na hindi na sila magkakabalikan ng dating asawa na si Veronica. Sa 2 taon na iyon ay hindi man lang nakipag-ugnayan si Veronica sa kanya. Matyagang naghintay at umasa si David na makikipagbalikan sa kanya ang dating asawa. Ngunit siya ay pinayuhan ng kanyang pamilya na pinili na ni Veronica ang magbagong buhay na wala siya. Ito ang nagtulak kay David na magpasyang magsimula ng panibagong buhay sa Pilipinas sa piling ni Annalyn Batalier, isang Pilipinang mas bata sa kanya ng 40 years at meron ng 1 taong gulang na anak sa kanyang pagkadalaga. Noong October 7, 2006, kinasal ang 61 years old na si David sa 22 years old na si Annalyn sa Provincial Training Center
malapit sa bahay ng pamilya ni Annalyn sa Agusan del Sur. Ang gastos sa pagpapakasal nila David at Annalyn sa Agusan ay umabot sa hanggang 800 pounds o higit 50,000 pesos sa pera natin ngayon. Sa isang diary, idinetalye ni David ang kasal at ang nararamdaman niya noong araw na iyon. Sinulat ni David na gusto ni Annalyn ang isang bonggang kasal kaya't binigay niya ito. Pinangarap niya na magmukhang prinsesa at si David ay ang kanyang prinsipe. Pinuri rin ni David si Annalyn sa maligayang araw na iyon at inilarawan ng kanyang bagong asawa na napakaganda. Ayon naman sa isang kaibigang Pilipinong pastor na si Marlon Dalin na siyang naging best man, si David ay napakasaya sa araw ng kanilang kasal. Inakala rin ni Marlon na gayon din naman si Annalyn. Ayon kay Marlon, wala siyang napansin o nakita na nagpahiwatig na may problema sa pagitan ng bagong mag-asawa. Noong November 9, 2006, kinailangan bumalik ni David sa England upang ayusin ang kanyang maiiwan sa simbahang hawak niya doon, ang Runcorn Independent Baptist Church na kanyang pinamunuan ng 12 years. Medyo tumagal si David sa England dahil nahirapan silang makahanap ng kanyang kapalit at maraming dapat na isaayos sa loob ng simbahan. Nakabalik si David sa Pilipinas noong March 2007 upang kunin ang kanyang asawa at anak nito at isama sa England ng ilang buwan. Si David at Annalyn ay pansamantalang nanatili sa isang maliit na apartment na nasa itaas ng isang tindahan ng damit. Si Annalyn ay pansamantalang ginawang sekretarya ng kumpanyang pagmamay-ari ni David upang siya ay matulungan sa kanyang mga transaksyon bago umalis at permanenteng manirahan sa Pilipinas. Habang nanirahan si Annalyn kapiling si David sa Cheshire, ito ay nakilala at sandaling nakausap ni Stuart Hart, isang teacher at miyembro ng Runcorn Independent Baptist Church. Inilarawan niya si Annalyn na mukhang mabait at kaaya-aya. Ang kaibigan ni David na nagmamay-ari ng kanilang apartment ay naalalang nakita si Annalyn sa bayan. Inilarawan niya ito na tahimik at mukhang bata pa. Bumalik si Annalyn sa Pilipinas katapusan ng summer ng 2007 bago mag-expire ang kanyang British visa. Sumunod si David sa asawa noong November 1, 2007. Medyo natagalan muli ang kanyang pagbalik dahil maraming gamit ang kanyang inaayos at ipinadala sa Pilipinas. Nakasulat sa diary ni David na hiniling ni Annalyn na ipagdiwang nila ang unang Pasko at Bagong Taon bilang mag-asawa kasama ang pamilya ni Annalyn sa Pilipinas. Ikinuwento din niya na naghahanda na ang asawa sa kanilang nalalapit na reunion. Ang nais lang ni David ay maging maligayang asawa si Annalyn at siya ay handang manirahan kahit saan basta't kapiling si Annalyn at ang mahalaga kay David ay ang makapagbigay ng serbisyo sa Panginoon. Si David at Annalyn ay nagdesisyong manirahan sa Butuan City na hindi naman kalayuan sa Agusan del Sur. Umaga ng November 27, 2007, si Annalyn ay pumunta sa Butuan City Police Station upang iulat ang pagkawala ng kanyang 62 years old na asawa na si David Brash simula pa noong November 22, 5 araw ang nakalilipas. Nakiusap si Annalyn sa pulisya na itago muna ang impormasyon habang kanyang sinusubukang mahanap ang asawa. Bumalik si Annalyn sa tanggapan ng pulisya noong November 30 at sinabing handa na siyang formal na ipatala ang pagkawala ng kanyang asawa. Ayon sa ulat ni Annalyn sa pulisya, si David ay umalis ng Butuan City noong November 22, papunta sa di malamang parte ng lalawigan ng Bukidnon. Ito raw ay para puntahan ang kaibigang nangangailangan ng tulong pinansyal dulot ng pagkakaaksidente ng sasakyan. Mula noon ay wala na daw siyang narinig mula kay David at hindi na umuwi sa kanilang bahay. Inakala ng pulisya na baka kinidnap siya ng mga rebelde sa lugar na nangyayari noong mga panahong iyong sa mga turista o banyagang napapadpad sa Mindanao. Dahil sa laging una sa listahan ng suspect ang asawa ng biktima, ay isinailalim si Annalyn sa isang interogasyon at dito na niya inamin na siya ang mastermind sa pagpatay ng kanyang asawa. Ipinagtapat ni Annalyn na binayaran niya ng 30,000 pesos ang dalawang hitmen upang patayin si David. Ito ay sina Reynante Prado, 22 years old, at Noah Martinez Noha, 30 years old. Sinabi din niya kung saan inilibing ang katawan ni David dahil nakonsensya siya sa kanyang nagawa. Naikwento ni Pastor Marlon na nag-text sa kanya si Annalyn ilang araw matapos mawala si David na humihingi ng tawad.
Hapon ng November 30, 2007, isang nabubulok na bangkay ang nakita sa barangay Tagapira, San Francisco, Agusan del Sur. Sinasabing ang kamay at paa ng biktima ay iginapos ng kadena. May mga tanda na ito ay pinahirapan muna bago pinatay. Ang katawan ay may marka ng pambubugbog at mga saksak. Nahirapan ang mga pulis na makilala ang biktima dahil sa sunog at naaagnas nitong katawan. Sa pagsusuri ng investigador sa crime scene, isang pitaka ang nakita. Ito ay naglalaman ng mga ID na pag-aari ni David. Ang katawan ay dinala sa crime laboratory para sa karagdagang pagsusuri. At kanilang kinumpirma na ito nga ay ang katawan ni David Brash, ang nawawalang asawa ni Annalyn. Sa pag-amin ni Annalyn, sabi niya na nagawa niya ito bilang paghihiganti sa pagmamaltrato na dinanas niya at ng kanyang anak sa kamay ng pastor. May bali-balita din na sa araw mismo ng pagpatay kay David Brash noong November 22 ay nakasagutan niya ang kanyang driver na si Renante Prado sa pagnanakaw ng kanyang Honda motorbike. Sinabi daw ni Prado sa pulisya na ito ay regalo na ibinigay sa kanya ni Annalyn. Kaya't napagtanto ng pulisya na posibleng kalaguyo ni Annalyn si Renante na driver ni David at pinagplanuhan ng dalawa ang krimen. Noong December 11, 2007, si Annalyn Batalier ay kinasuhan ng parricide ng pulisya at murder naman ang kinaso sa mga kasabwat nito. Si Annalyn ay pansamantalang nakalaya matapos magbayad ng piyansa. Ang kanyang kasabwat at boyfriend na si Renante ay nadakip noong October 2009. Ngunit ang isa pang suspect na si Noah ay nagtatago pa rin. Ito na ang pinakauling balita na aking nakalap tungkol dito. Sana nga lang ay umiral ang hustisya sa kasong ito. Ang ating huling kwento ay tungkol sa isang Pilipinang inakalang yayaman siya kung papaslangin ang asawa. Si Helge Ergens ay nagmamay-ari ng isang driving school sa Norway. Siya ay isang diborsyado na may 2 anak na babae. Naging abala siya sa negosyo upang mapalago ito. Dala siguro ng lungkot ay sinubukan niyang humanap ng girlfriend online. Dito ay nakilala niya ang 20 years old na si Ruby Rosa Verano. Sa pagdaan ng panahon ay unti-unting naging komportable si Helge na ibahagi sa mga anak niya ang pagkatao ng bago niyang nobya. Aminado ang magkapatid na nag-alala sila dahil 20 years old lang si Ruby. Ibig sabihin mas matanda na mahigit 3 dekada ang kanilang ama dito. Hindi nila maiwasan na magduda at maghinala dahil hindi nila maintindihan kung bakit ang halos kaedad nila na Filipina ay gugustuhing mag-asawa ng taong mas matanda sa kanya. Ang kanilang pagdududa ay natapos nang dumating ito sa Norway noong 2007, matapos pakasalan ni Helge si Ruby. Ayon sa magkapatid ay unti-unti nilang nagustuhan si Ruby dahil napakabait nito at saksi sila kung paano nito intindihin ang kanilang ama. Sa ganda ng relasyon nila sa bago nilang madrasta ay madalas silang mag-dinner sa bahay ng mga ito at minsan ay sama-sama din silang nagbabakasyon. Para sa kanila ang bago nilang stepmother na si Ruby ay isa sa mga pinakamabait na tao na kanilang nakilala. Pero syempre hindi mawawala ang duda ng ibang tao na pera lang ang habol niya kay Helge. Kaya't para patunayan na hindi ito totoo ay nagtrabaho bilang waitress sa isang hotel si Ruby. Pero kalaunan ay iniwan niya ang trabahong ito at mas pinili niyang tulungan ang kanyang asawa sa pagpapalakad ng sarili niyang driving school. Noong June 25, 2014, si Ruby ay tumawag sa emergency services. Sinabi niyang wala ng malay ang kanyang asawa at ito ay wala na ring pulso. Habang naghihintay siya na dumating ang ambulansya ay tinulungan si Ruby ng operator para lapatan ng CPR si Helge. Pero walang nagbago sa sitwasyon. Sa layo ng kanilang bahay, ang ambulansya ay dumating lamang pagkaraan ng 30 minutes. Katulad ng ginawa ni Ruby ay tinangka din nila itong i-revive pero hindi sila nagtagumpay dahil si Helge ay patay na pala 2 oras na ang nakakaraan. Nang dumating ang mga anak ni Helge sa bahay, si Ruby ay walang tigil sa pag-iyak. Ibinahagi nito sa kanila na ilang oras bago niya makitang wala ng buhay si Helge, ay tinulungan pa niya ito na pumunta sa kama dahil ito ay pagod na. Ang mga labi ni Helge ay ipinadala sa morgue at para makasiguro na walang foul play na nangyari, ang bangkay ay idinaan sa isang autopsy. Pero para sa mga taong nakakakilala kay Helge ay maaaring ang katawan nito ay kusa ng bumigay dahil may kalakihan nito at matanda na rin.
Habang naghihintay ng autopsy report, ang magkapatid na sina Regina at Emily ay tinulungan si Ruby para mabigyan ng maayos na burol at lamay ang kanilang namayapang ama. Ang mga kaibigan at kapamilya ni Helge ay naging saksi kung gaano kalungkot si Ruby sa nangyari, sa punto na lumuhod pa ito sa kabaong ng kanyang asawa. Si Ruby ay mag-isang naninirahan sa kanilang bahay at para maaliwin ng sarili, ay nagdesisyon siyang ibentang bahay kaya't unti-unti ay ipinarenovate ito ni Ruby. Nang lumabas ang autopsy report, nalaman na hindi inatake sa puso si Helge. Nakita sa dugo nito ang 64% na coal oxide at base sa toxicology report ay mataas din ang level ng gamot na pampatulog sa katawan. Kaya't ang medical examiner ay kinumpirma na ito ay nilason. Agad sinimula ng mga otoridad ang investigasyon at ang unang tao sa kanilang listahan na gusto nilang kausapin ay ang asawa nito. Kaya inimbitahan nila si Ruby sa police station para ma-interview. At katulad ng inaasahan, itinanggi ng Filipina na may kinalaman siya sa nangyari. Ilang oras din inabot ang interview pero wala silang nakuhang anumang impormasyon. Sina Regina at Emily ay nagulat dahil pakiramdam nila na harap-harapan silang pinaikot at trinaydor ng kanilang madrasta. Sila ay madalas na pumunta sa presinto para makiusap sa mga otoridad na huwag tumigil hanggang makakalap sila ng ebidensya laban kay Ruby. Nang kausapin muli ng mga pulis si Ruby sa pangalawang pagkakataon, paiba-iba na ito ng sagot kumpara doon sa naunang interview. Dahil dito ay nakakuha sila ng search warrant para sa bahay ni Helge at Ruby. Dito ay kinolekta nila mga gamit na sa tingin nila ay makakatulong sa investigasyon, gaya ng personal computer. Noong December 2014, kahit merong gumugulong na investigasyon, si Ruby ay nagawang makabiyahe papuntang Pilipinas. Ayon sa abogado nito ay walang karapatan ng mga otoridad na pigilan itong makalabas ng bansa dahil si Ruby ay tinuturing na person of interest pa lamang at hindi siya suspect. Pero hiniling ng judge na kung aalis ng bansa si Ruby ay kailangan niyang magpakita ng return ticket at para lalong makumbinsi ang judge na babalik talaga siya, sinabi ni Ruby na ang bahay nila ni Helge ay ipinagbibili niya kaya sigurado siyang babalik ng Norway. Noong Pasko ng 2014 at bagong taon ng 2015, si Ruby ay masayang nakasama ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Habang nasa kalagitnaan ng kanyang pagbabakasyon ay nakatanggap din ng balita si Ruby mula sa dating asawa ni Helge na si Linda. Meron na raw buyer ang bahay kaya lilinisin niya ang lugar. Pumayag naman si Ruby dahil makakahati din naman niya si Linda sa benta ng bahay dahil nakapangalan pa rin sa kanya ang titulo nito. Habang naglilinis, nakita niya ang napakaraming disposable grill sa garahe. Sunog ang grills nito pero walang bakas ng ulam o dumi man lang. Agad niyang kinontak ang mga pulis at kasabay ng pagkadiskubre niya sa disposable grill ay siya namang paglabas ng resulta ng computer forensics na ginawa ng mga investigador sa personal computer ni Ruby. Hawak ang mga ebidensya na iyon ay agad silang kumuha ng arrest warrant laban sa Filipina. Noong February 15, 2015, sakay ng eroplano ay masayang bumiyahe si Ruby pabalik ng Norway dahil sabik na siyang asikasuhin ang papeles ng bahay at makuha ang parte niya sa bentahan ng bahay. Ngunit pagkababa niya ng eroplano sa Oslo Airport ay agad siyang sinalubong at inaresto ng mga pulis. Idiniretso siya ng mga ito sa presinto at sinampahan ng kasong pagpatay sa kanyang asawa. Ang paglilitis ay nagsimula noong November 29, 2016. Sabi ng depensa, si Ruby ay biktima ng pang-aabuso. Pero ang pagsira niya sa integridad at magandang reputasyon ni Helge ay hindi pinalampas ng mga anak nito. Sina Emily at Regina ay hinarap ang dati nilang madrasta sa korte at doon ay tinawag nila itong sinungaling dahil para sa kanila walang ibang ginawa si Helge kay Ruby kundi ibigay ang lahat ng gusto nito sa buhay. Sabi naman ng abogado ni Ruby ay kung nilason talaga nito ang kanyang asawa gamit ang disposable grill ay bakit walang naamoy na usok ang mga medic na dumating noon. Pero ayon sa prosekusyon, maaaring naghintay si Ruby ng 2 oras bago tumawag ng ambulansya. Binuksan nito ang pinto at mga bintana para masigurong walang anumang amoy usok ang matitira sa kwarto. Dagdag nila dito pa lang ay makikita na pinagplanuhan talaga ni Ruby ang pagpatay sa kanyang asawa. Nakita din sa kanyang computer na ang mga nilalaman ng Google search history ni Ruby
ay tungkol sa mga paraan ng pagpatay sa tao gaya ng paggamit ng lason para sa daga, ng antifreeze, sleeping pills o kaya eye drops. At meron ding search history na kung papaano malulusutan ang mga investigador at papaano tumakas kung makapatay ng tao. Sinabi din nila na ang dahilan at motibo ni Ruby ay pera. Ayon sa mga pinsan nito na bata pa lamang ay nakaranas na ng matinding hirap si Ruby. Nagpalipat-lipat ito ng bahay ng kanyang mga kamag-anak dahil iniwan siya ng kanyang ina nang makapangasawa ito ng isang Norwegian. Habang ito ay lumalaki sa murang isip ni Ruby, ang tanging paraan para makaahon siya sa hirap ay gawin ang parehong bagay na ginawa ng kanyang ina, ang mag-asawa rin ng isang Norwegian. Kaya't sumali si Ruby sa online dating at nang makita si Helge ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik at kanya agad itong naging kasintahan. Inabot ng ilang buwan ang paglilitis pero natapos ito nang magdesisyon si Ruby na huwag nang labanan ang kaso. Sa halip ay tinanggap niya ang plea deal na inalok sa kanya ng prosekusyon. Kapalit ng mas mababang sentensya ay ang pag-amin na pinatay niya si Helge. Kusa din siyang nagbigay ng impormasyon kung ano ba talagang nagtulak sa kanya na iligpit ang asawa. Ayon sa kanya, nangibabaw ang pagiging desperado niya na makaahon sa hirap. Sinabi ni Ruby na mas maraming magagandang bagay ang mangyayari sa buhay niya kung makakarating siya sa Norway dahil maaari siyang makapagtrabaho at kumita ng mas malaki. Ngunit ang akala niyang magandang buhay kasama si Helge ay hindi nangyari dahil sa inaabuso daw siya ng asawa. Sa tuwing ito ay magagalit lagi siya nitong inaalipusta at minumura. Sinasabihan din na gold digger. Kaya't para hindi umasa sa asawa ay nagtrabaho si Ruby. Sariling pera niya ang ipinapadala niya sa kanyang pamilya na minsan ay umaabot ng 30,000 kroner o mahigit 150,000 pesos sa isang buwan. Ayon pa sa kanya ay bago mamatay si Helge ay umutang ito sa bangko na hindi nito mabayaran kaya't siyang sinisisi ni Helge dahil sa madalas siyang magpadala sa Pilipinas. Lahat ng sinabi na kasiraan ni Ruby ay sinalungat ng mga anak ni Helge. Ayon sa kanila, ang kanilang ama ay minsang sumama kay Ruby sa Pilipinas at nakita nito kung gaano kalaki ang bahay na ipinagawa nito sa probinsya. Pero sa halip na ma-relax ang mag-asawa sa kanilang pagbabakasyon, ay naging madalas ang pag-aaway ng mga ito tungkol sa pera. Inakusahan ni Helge si Ruby na kaya pala nauubos ang kanilang pera ay dahil sa walang habas nitong pagpapadala ng pera upang matulungan ang kanyang pamilya, hindi lamang sa pang-araw-araw nilang pangangailangan pero pati sa pagpapagawa ng bahay. Nalaman din na may kalaguyo si Ruby sa Pilipinas. Ito ay nakilala niya noong bumisita doon minsan. Ayon sa isang kaibigan ni Ruby sa Norway ay alam niya na merong ibang lalaki si Ruby. Ibinahagi nito na pagkatapos makuha ni Ruby ang mamanahin niyang pera mula sa will ni Helge, ay plano nitong umuwi sa Pilipinas at doon na permanenteng manirahan kasama ang kalaguyo nito. Hindi itinanggi ni Ruby na meron nga siyang Filipinong kasintahan. Inamin din niya na masaya siya sa relasyon niya sa lalaking iyon at sumagi sa isip niya na iwanan si Helge. Pero ang problema ay tutol ang kanyang pamilya sa pagkatao ng lalaki dahil ito ay mahirap lamang at pag naghiwalay sila ni Helge ay mawawala na ang buwan ng sustento nila. Noong June 25, 2014, gabi bago mamatay si Helge, nagkaroon ng matinding pag-aaway ang mag-asawa dahil natuklasan ni Helge na siya ay merong karelasyon na ibang lalaki. Kaya't lumabas muna si Ruby at naglakad-lakad. Nang siya ay bumalik, nakita niyang nakasara at nakalak ang pinto kaya wala siyang nagawa kundi umikot sa likod ng bahay at gamitin ang backdoor. Dumiretso siya sa kwarto at nakita niya si Helge na mahimbing na natutulog. Sa kanyang galit ay pumunta si Ruby sa veranda at kinuha niya ang isang disposable grill. Sinindihan niya ang grill at habang ito ay umuusok, isinara niya ang lahat ng bintana at pintuan. Saka nagtungo sa sala at natulog sa sofa. Noong May 2016, ang 32 years old na si Ruby ay pinatawan ng parusang 18 years na pagkakakulong. Inutusan din siya ng judge na bayaran ng tig 200,000 kroner o mahigit 1 million peso na danyos ang magkapatid na sina Regina at Emily. Pero bukod sa kasong pagpatay ay nadagdagan pa ang parusa sa kanya dahil lumalabas na manloloko din pala si Ruby. Ayon sa mga otoridad, nakita nilang kumuha ito ng loan sa bangko na umaabot ng 200,000 kroner. Pero ang problema ay ginamit nito ang pangalan ng kanyang kaibigan.
Ang kampo ni Ruby ay agad umapila sa hatol dahil para sa kanila ay dapat bawasan ng korte ang parusa sa Pilipina dahil umamin at nagsisi na ito sa kanyang mga ginawa. Ngunit para sa judge hindi nito babaguhin ang desisyon, lalo na at napatunayan na nagsinungaling na naman si Ruby base sa una nitong salaysay. Sabi niya na siya ay natutulog sa sofa pero ayon sa mga investigador, nang sinilip nilang cellphone activities nito ay nakita nila na nanonood lamang ito ng pelikula sa kanyang cellphone habang nalalaso ng usok ang kanyang asawa. Nalaman din ng publiko na wala palang kaalam-alam si Ruby na ang kanyang pangalan ay hindi nakalagay sa last will and testament ni Helge. Ibig sabihin na ni isang sentimo ay wala siyang makukuha galing sa mga ari-arian ni Helge. Nang dahil sa pera, isang buhay ang nawala at maraming buhay ang nasira. Bakit ba kailangan pumatay para lang sa pera? Maaari naman itong kitain sa maayos na paraan, sabayan lang ng sipag at tiyaga. Salamat sa pakikinig sa mga kwentong aking ibinahagi. Sana ito'y inyong nagustuhan at may bagong natutunan. Bago ko tapusin ang video, shoutout po Miss Rosa Aloro, Miss Imelda Pasqua, Miss Janet Sabuco, Miss Fanzel, and Mr. AJ Pinasu. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Para sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang i-like ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.